biyaya ng kanyang pinagkaloob sa bawat isa na dahil diyan mga kapatid tayo nagpapatuloy sa paglilingkod sa ating Panginoon. At tayo dumako na mga kapatid sa ating lingguang aralin. Yung ating pag-aaralan mga kapatid sa umagang ito ay may pamagat na Must Christians Speak in Tongues. Dapat bang ang mga Kristiyano mga kapatid ay magsalita ng iba't ibang wika? Ito yung nasa lesson number 8 na tayo mga kapatid. Yung ating pagbabatayan ay makikita natin dito sa Gawa chapter 2 verses 4, 7 and then 8, chapter 10 verse 44 and then 45. Chapter 11 verses 17, tapos chapter 8 verses 14 and 17, tapos punta tayo sa 1 Corinthians chapter 12 verse 1, tapos 8 hanggang 10, tapos 29, 30, tapos chapter 14 verse 22 mga kapatid. Yung ating memory verse sa oras na ito, makikita natin dito sa Galatians chapter 5 verses 22 and 23. Mayroon na Tagalog dito mga kapatid na sa baba. But the fruit of the Spirit is love, joy, peace, long-suffering, gentleness, goodness, faith, meekness, temperance. Against such, there is no law. Sa Tagalog mga kapatid, dapat ang bunga ng Espiritu ay pag-ibig, katuwaan, kapayapaan, pagpapahinuhod, kagandang loob, kabutihan, pagtatapat, kaamuan, pagpipigil, laban sa mga gayong bagay ay walang kautusan. Bago tayo magsimula mga kapatid, tayo lahat ay manalangin. Hingin natin ang tulong ng ating Panginoon. Kailing mo panalangin kay Brother Bert. Ay, wala pa yata. Sister Armela. Amen. Tayo po manalangin. Maraming Diyos na makapangyarihan sa lahat. Maraming salamat po Panginoon sa araw na ito na kami po magkakapatid ay narito upang magpuri at sumamba sa iyong pangalan. Salamat po Ama sa inyong pag-iingat sa amin sa buong isang linggo. Pagpalain niyo po Panginoon ang anak niyo pong itinayo sa araw na ito na siyang gagamitin niyo upang maipangaral ang mga salita mo. Bigyan niyo po siya ng karunungang makalangit at inspirasyon ng Santong Espiritu upang may paliwanag niyang mabuti na ayon sa iyong kalooban ng mga salita mo, Ama, na mamutawi sa kanyang bibig. At tulungan niyo pong bawat isa na tuloy na mapagpala at sa mga makikinig, Panginoon. Kaya hinihiling po namin ang iyong pangmatnubay, Panginoon, at ng iyong Santong Espiritu. Sa pangalan ng aming Panginoong Jesus, ay aming hinihiling. Amen. Amen. Salamat po sa ating Panginoon. Yung ating layunin mga kapatid sa oras na ito, ang sabi rito mga kapatid, to show that a Christian does not have to speak in another language to receive the Holy Spirit. Upang ipakita mga kapatid na ang isang Kristiyano ay hindi na kailangang magsalita ng ibang lingwahe para tanggapin yung Espiritu Santo, mga kapatid. Ito yung gusto nating ipaliwanag sa umagang ito o gusto nating i-clarify, mga kapatid. Kasi maraming paniniwala na according to them, mga kapatid, the basis of being baptized with the Holy Spirit, yung pagsasalita ng iba't ibang wika. Yung kanilang paniniwala, mga kapatid, yung dalawa na kanilang paniniwala na gusto nating ipaliwanag, mga kapatid, sa umagang ito, yung una, yung speaking in tongues, mga kapatid, that is the evidence of being baptized with the Holy Spirit. So, ibig sabihin, kung ikaw ay nabautismuhan sa Espiritu Santo, ikaw ay may kakayanan na magsalita ng iba't ibang wika. So, yun yung kanilang una, mga kapatid. Ito yung main na paniniwala nila. Ibig sabihin, if you do not know how to speak in tongues, mga kapatid, hindi tayo maaaring bautismuhan o hindi tayo nabautismuhan ng Espiritu Santo. Pangalawa, mga kapatid, according to them, mga kapatid, ito yung walang pagkakaiba. There is no difference between the gift of the Spirit and the speaking in tongues. Walang pagkakaiba yun, mga kapatid. So, ibig sabihin, you can speak in tongues, mga kapatid, even without possessing the gift. Pwede tayo magsalita ng iba't ibang wika na kahit hindi natin kaloob
yung pagsasalita na ito, yung pagsasalita ng iba't ibang wika, yung speaking in tongues. At yun yung gusto nating ipaliwanag mga kapatid sa oras na ito, na ito ay mali at hindi ito biblical. Katulad ng sinabi ko mga kapatid, the Bible does not conflict itself. Mayroon lamang itong iisang mensahe mga kapatid sa bawat isa. The one that conflicts mga kapatid, ito yung mga tao na hindi naiintindihan o nauunawaan mga kapatid kung ano yung sinasabi ng banal na kasulatan o di kaya nami-misinterpret nila mga kapatid sa oras na ito. At yun yung gusto nating ipaliwanag sa ating aralin. Ito ba ay totoo o ito ba ay mali mga kapatid? Katulad ng memory verse natin kanina, ito yung pinaka the best mga kapatid na bunga ng Espiritu Santo o the evidence of being baptized with the Holy Spirit. Nandoon yung love, nandoon yung joy, nandoon yung peace, long suffering, pagpapahinuhod, pananampalataya, yung pagtatapat, mga kapatid, pagpipigil. Ibig sabihin, ito yung makikita natin. At yung pinakadakila, sabi dito mga kapatid, yung pag-ibig. Ano? Sa 1 Corinthians chapter 13, mababasa nyo daan, kahit na ikaw ay magsalita, even though you know how to speak the languages of man, also the language of angel, hindi pa tayo nakarinig ng language of angel, kung ano ito mga kapatid eh. Pero sabi doon, kung ikaw ay mayroong kakayanan na magsalita ng mga ganoong lingwahe, kung wala kang pag-ibig, walang kabuluhan sa iyo. So ibig sabihin, makikita natin dito na pinaka-the best or the evidence of being baptized with the Holy Spirit is not the ability to speak in another language or unknown language, mga kapatid. Kung hindi yung makita sa iyo, yung pag-ibig na galing sa ating Panginoon. So that is the best evidence mga kapatid. Gusto ko lang liwanagin bago tayo magsimula mga kapatid sa ating aralin, iba yung speaking in tongues na nasa Korinto at saka yung na nasa gawa na ating pag-aaralan. Kasi yung nasa Korinto, ang sinabi doon, that is unknown tongues. Ibig sabihin, hindi nauunawaan ng mga tao yung pinagsasabi ng speaker. And that is also speaking in tongues, mga kapatid. Kaya kailangan ng interpreter dito sa Corinthian. Sa gawa, mga kapatid, hindi natin kailangan ng interpreter kasi yung Holy Spirit mismo ang nagpapaliwanag o gumagawa, kaya yung naririnig ng mga listener, yung sarili nilang lingwahe. At yan yung gusto nating ipaliwanag, mga kapatid, sa oras na ito. At gusto nating pabulaanan yung kanilang paniniwala na yung evidence na nabautismohan ng Espiritu Santo, yung pagsasalita ng iba't ibang wika. At mayroon bang pagkakaiba yung gift ng gift of tongues at saka speaking in tongues, mga kapatid. At yun gusto natin ipaliwanag sa oras na ito. Kung mayroon tayong dagdag, mga kapatid, malaya po tayong magdagdag, at kung mayroon tayong tanong, malaya po tayong magtanong. Dito sa gawa, mga kapatid, dito na tayo sa ating meditation, chapter 2, ito yung during the time of Pentecost, ito mga kapatid, ano? Yung 120 na nagkakatipon. Kasi mayroong promise si God, ang ating Panginoon Jesucristo, na they will receive the Holy Spirit. Mga kapatid, ito na yung panahon ito. Sa 2:4, and they were all filled with the Holy Ghost and began to speak with other tongues as the Spirit gave them utterance. Sa Tagalog, at silang lahat ay nangapuspos ng Espiritu Santo at nangagpasimulang magsalita ng iba't ibang wika ayon sa ipinagkaloob ng Espiritu na kanilang salitain. So dito mga kapatid, during this time, kasi they received the Holy Spirit, mga kapatid, sa pamamagitan ng dilang apoy na lumukob sa kanila, mga kapatid. At dito, nagsalita sila ng iba't ibang wika ayon sa ipinagkaloob ng Espiritu Santo na kanilang salitain. So yung 120 people na ito, mga kapatid, mayroon silang kanya-kanyang lingwahe. Hindi pare-parehas, mga kapatid, siguro na grupo ito, no? Kasi kung babilangin natin yung nasa gawa, almost 17 languages ang nandoon, mga kapatid, mga iba't ibang galing sa iba't ibang regions. So ibig sabihin, they have their own languages. Pero yung mga taong ito, nung narinig nila na nagsasalita yung 120 na ito, mga kapatid, naririnig nila yung kanilang sariling lingwahe. Ituloy pa natin, mga kapatid, sa dito sa sunod. Basahin natin hanggang sa 4 hanggang 7. At dito pa, mga kapatid, sa 7, yan, hindi ko makakuha na sa English. Ayan. And they were all amazed and marveled, saying one to another, Behold, are not all these which speak Galileans? And how hear we
every man in our own tongue, wherein we were born. At silang lahat ay nagtaka at nagsipang gilalas na nagsabi, narito hindi baga ang mga Galileyong lahat ang mga nagsisipagsalitang ito? At bakit nga naririnig ng bawat isa sa atin ang ating sariling wikang kinamulatan? At dito sa 8 mga kapatid. Yan. While Peter yet spake these words, the Holy sa Hindi magkasama yan. Magkasama yun. yung kanina po mga kapatid, sa 8. Yung sumunod dyan. Ayan, ito sa 8 mga kapatid. Ayan. And they were all filled with the Holy Ghost and began to speak with other tongues as the Spirit gave them utterance. Sa 4 yan mga kapatid, sa 7 and 8. Ayan, sabi rito mga kapatid. Ayan. Yun na ba yung Magkasama 8? po yun. Magkasama Nandyan po. na yung dalawa. Magkasama po. Magkasama na yan mga kapatid. So ibig sabihin dito, during this time mga kapatid, yung mga 120 no na bautismo ng Espiritu Santo, mga kapatid, ang naririnig nila yung mga tao na nakarinig sa kanila, yung kanilang sariling kinamulatan. So dito, yung languages na ginagamit dito mga kapatid, that is human languages. Naiintindihan, ibig sabihin mga kapatid. Dito mayroon tayong makikita dito na talagang supernatural power or the work of the Spirit kasi yung Espiritu Santo mismo ang gumawa upang sa ganon, yung mga lingwahe na salitain ng mga 120 people na ito mga kapatid. Although hindi nila naiintindihan kasi they never learned that language, sabi dito mga kapatid, pero naiintindihan ng mga tao. Ibig sabihin, yung mga languages na kanilang sinasabi, ito yung lingwahe mismo ng mga tao na nakaririnig sa kanila. So ibig sabihin, pag sinabi natin speaking in tongues, mga kapatid, dito sa gawa, mayroon tayong kahulugan. Ibig sabihin, language ito, hindi yung mga salita na naririnig natin sa ngayon, ano? They are speaking in public pero hindi naiintindihan. So that is not speaking in tongues na sinasabi natin dito. Ibig sabihin, kapag sinabi natin speaking in tongues, mga kapatid, human language ito, naiintindihan dapat ng mga tao yung pinagsasabi natin. The purpose of speaking in tongues, mga kapatid, lalong-lalo na sa gawa, para makita nila, maintindihan ng lahat ng mga tao kung ano yung ipinapangaral ng mga apostol, kung ano yung ating Panginoong Hesukristo, kung sino ang ating Panginoong Hesukristo, upang sa mga kapatid, silang lahat ay mangaligtas din at makaalam ng katotohanan. That is the purpose, mga kapatid. That is the reason why ipinagkakaloob sa mga apostol o sa mga Kristiyano before, mga kapatid, yung ganitong kaloob para maintindihan ng lahat ng mga tao. Kasi sabi na nga natin, mayroon tayong iba't ibang panahon. Sa panahong ito mga kapatid, wala tayong mga teknolohiya. Hindi natin kailangan gumamit ng o wala silang ginagamit na translator. Pero sa panahon nating ito mga kapatid, even though you speak in Tagalog, mayroon ng translator na lumalabas na naririnig mo mismo yung sarili mong lingwahe. So hindi na natin kailangan siguro sa panahon ito yung ganitong kaloob kasi napakarami na nating ginagamit na translator. Ang tawag nila sa mga kapatid ay speech-to-speech translator yata yung kung hindi ako nagkakamali, or yung speech time o real time, real speech real time yata yung mga kapatid translation. Yun yung ginagamit nila sa panahong ito. Narinig ko yan minsan mga kapatid, ano, kasi sa Facebook nandoon yung during yung kunyata ni Duterte yun. Nung nagsasalita yung babae doon, sa kanyang sariling lingwahe, ang lumalabas English. So ibig sabihin naiintindihan na lahat, mga kapatid. Kahit sa panahon natin dito sa lugar na ito, mga kapatid. Kasi meron akong student na Spanish, talagang hindi niya naiintindihan yung English. Kaya ang ginagamit ko, translator. Itinatranslate ko yung salita upang sa ganun maintindihan niya sa kanyang sariling lingwahe at alam niya yung kanyang gagawin. Kaya mga kapatid, sa oras na ito, yung gift na ito mga kapatid, ipinagkaloob during sa panahong ito, early church mga kapatid, upang sa ganun, maintindihan nila yung ating Panginoong Hesukristo. Kasi kung walang pagkakaunawaan mga kapatid, hindi nila talaga maintindihan. Magkokos lang ito mga kapatid ang tinatawag nating confusion.
At ang sinabi ng banal na kasulatan, 1 Corinthians chapter 14 verse 33, God is not the God of confusion. He is not the author of confusion, but of peace. So ibig sabihin, dapat magkakaintindihan mga kapatid sa oras na ito. Ano po, mayroon po ba tayong tanong mga kapatid, dagdag sa Gawa chapter 2 upang maintindihan natin lalo mga kapatid? O tanong po? Amen, Brad. Amen. Ay, amen po. Punta tayo sa Gawa mga kapatid, susunod nating pagbabatayan dito sa Gawa chapter 10:44. Yeah, and 45 mga kapatid. So while Peter yet spake these words, the Holy Ghost fell on all them which heard the word. And they of the circumcision which believed were astonished, as many as came with Peter, because that on the Gentiles also was poured out the gift of the Holy Ghost. Sa Tagalog mga kapatid, samantalang nagsasalita pa si Pedro ng mga salitang ito, ay bumaba ang Espiritu Santo sa lahat ng nakikinig sa kanila, at sila sa pagtutuli na nagsasampalataya ay namanghang lahat na nagsiparoong kasama ni Pedro, sapagkat ibinuhos din naman sa mga hintil ang kaloob na Espiritu Santo. Ito naman yung senaryo, ito mga kapatid, ito yung household ni Cornelius. Ano kasi si Cornelius mga kapatid? Kung babasahin yung mga preceding verses niyan, si Cornelius mga kapatid, talagang mayroong pagnanasa na maligtas. Kasi nananalangin siya within 4 days, sabi doon mga kapatid 4 na araw na siyang nananalangin. Kaya yung kanyang panalangin dininig ng Panginoon. Kaya napakita sa kanya yung isang anghel at sinabi ng anghel sa kanya, magsugod ka at tawagin mo si Pedro. Kaya nagsugo siya mga kapatid, pinawag si Pedro. At si Pedro mga kapatid, ipinangaral ang ating Panginoong Hesukristo sa sangbahayan ni Cornelius at sa lahat ng mga nakikinig mga kapatid. At during this time, habang nagsasalita pa siya, bumuhos na sa kanila mga kapatid yung Espiritu Santo. So ibig sabihin, silang lahat nabautismo ng Espiritu Santo. At ito rin makikita natin din dito mga kapatid na sila'y nagsalita rin ng iba't ibang wika. Yung languages na dito na sinasabi natin dito mga kapatid, that is the languages of man. So ibig sabihin na iintindihan din nila. So ibig sabihin yung nakakarinig, naririnig nila mga kapatid na sila'y nagpupuri sa ating Panginoong Hesukristo. So ibig sabihin dito mga kapatid, sinasabi natin this is the one of the evidences mga kapatid, pero hindi natin sinasabi na ito yung tanging paraan para makita natin na napuspos ang Espiritu Santo. Kung hindi, ito'y kaloob. Kasi ipinagkakaloob ito mga kapatid sa mga Kristiyano upang sa ganun mauunawaan, maiintindihan ng iba. Kasi the purpose of speaking in tongues mga kapatid ay hindi sa mga nagsisampalataya, kung hindi sa mga tao na hindi pa nakakilala ng katotohanan. Mamaya pag-aaralan natin yan sa 1 Corinthians. Yung speaking in tongues mga kapatid, ito, pinagkalob ito para sa mga hindi mananampalataya. Para maiintindihan nila yung salita, yung ating Panginoong Hesukristo. Kasi during this time mga kapatid, hindi talagang wala ring pagkakaintindihan. Sa Pilipinas na nga lang mga kapatid, how many languages o dialects na mayroon tayo? That is more than hundreds. Diba? Kung lahat ng ito mga kapatid, during the time na wala pang itinalaga na lingwahe, mga kapatid, hindi nagkakaintindihan ito. Kaya nagkaroon tayo ng pagtitipon o di kaya nagkaroon sila ng kung mga kapatid, na talaga magkaroon ng iisa lamang wika. Yun na nga yun yung Tagalog na nabuo mga kapatid. At salamat sa ating Panginoon na nagkakaintindihan na kahit saan manggaling na region, ano man ang dialekto mo mga kapatid, mayroon na tayong one language na ginagamit. Kaya nagkakaintindihan tayo. Pero during this time mga kapatid, kailangan talaga ng speaking in tongues. Kailangan yung kaloob para makita nila, mapatutuhanan nila o makita ng mga tao mga kapatid yung dakilang himala at yung kapangyarihan ng ating Panginoong Hesukristo sa buhay nila. Kasi dito makikita natin mga kapatid na ito yung isang dahilan nito, evidence din na talagang napuspos sila ng Espiritu Santo. Pero yung susunod mga kapatid, ito naman during the time of bago tayo magtanong mga kapatid, para yung i-compare natin. Dito sa isang Gawa mga kapatid, ito naman sa panahon ni Felipe naman ito. Kasi si Felipe mga kapatid ay nangaral din sa lugar ng Samaria. For as much, ito mga kapatid, basahin na rin natin dito sa Acts 11:17. Ito naman, ito yung kaloob ng speaking in tongues mga kapatid. Ito pwedeng pagkaloob ito. Kasi si Cornelius mga kapatid, isa siyang hintil.
Gentiles sa mga kapatid, hindi sa Jews. Kaya sinabi dito na kung ano yung pinagkaloob sa kanila na ipinangako sa Jews, mga kapatid, o di kaya pwedeng tanggapin ng mga Hudyo, ganun din sa mga Hintil. So ibig sabihin, pwede tayong magkaroon, kung ano man tayo, kung sino man tayo, pwede tayong magkaroon ng ganitong gift, yung speaking in tongues, mga kapatid. Kasi sabi nga ni Pedro, sino ba ako para makapahadlang sa Diyos? At dito sa Agawa, mga kapatid, chapter, ito naman kay Philip, mga kapatid, o Felipe, para ma-compare natin yung difference. Dito naman si Felipe, nung siya'y pumunta sa Samaria, nangaral din siya, mga kapatid, pinangaral ang ating Panginoong Kristo. Now, when the apostles, which were at Jerusalem, heard that Samaria had received the word of God, they sent unto them Peter and John. So dito, mga kapatid, nung si Felipe nangaral sa Samaria, marami ang nangaligtas, mga kapatid, marami ang napagaling, they were healed, they believed Jesus, mga kapatid, and then talagang naligtas sila sa kanilang pananampalataya, sa kanilang buhay, mga kapatid. At nung nalaman ito ng mga apostol na nasa Jerusalem, isinugo nila ngayon si Pedro at si Juan. At nung sila ay nandoon, mga kapatid, talagang ipinalangin sila. Kasi hindi pa sila na ipanalangin during that time. Naligtas lang sila, naniwala sila, pero hindi pa sila naipanalangin. Pero napatungan sila ng kamay, mga kapatid dito. Then laid they their hands on them and they received the Holy Ghost. Nang magkagay pinatong sa kanilang mga kamay at kanilang tinanggap ang Espiritu Santo. Nung ipinatong nila, mga kapatid, yung kanilang kamay, they received the Holy Spirit. Nabautismuhan sila ng Espiritu Santo. So dito makikita natin, mga kapatid, na walang binanggit, even single word, that the evidence of being baptized with the Holy Spirit, yung magsalita sila ng iba't ibang lingwahe. They need to speak in tongues. Wala, mga kapatid, kundi pinakita dito that they received the Holy Spirit. So ibig sabihin, mga kapatid, kaya yung sinasabi ng ilan ngayon na mga religion, the evidence of being baptized with the Holy Spirit is to speak in tongues, that is wrong. So ibig sabihin, mga kapatid, ito'y kaloob, ipinagkakaloob lamang ito sa iilan, but that is not the evidence, mga kapatid. Kasi pag sinabi natin you are baptized with the Holy Spirit, makikita sa atin. Unang-una, yung pag-ibig. Sinabi ko nga kanina, mga kapatid, na kahit magsalita ka ng iba't ibang lingwahe ng tao, lahat ng mga languages alam mo. No? At yung mga wika ng anghel, sabi doon, pero kung wala kang love sa buhay, wala kang fruit of the Spirit, the evidence na sinasabi natin that you are baptized with the Holy Spirit, wala tayong pakikinabangin. So ibig sabihin sa oras na ito, kaya ipinapaliwanag natin na yung pagsasalita ng iba't ibang wika sa panahon ito, hindi na yan po evidence na nabautismoan tayo. Unang-una sa lahat, dapat makita na sa atin yung pag-ibig na makadiyos. Pag-ibig sa kapwa, pag-ibig sa kaaway, lahat yan, mga kapatid, ito yung pinakadakila sa lahat. It follows na lang yung joy, long-suffering, mga kapatid, peace, mga kapatid. Kung meron tayong pag-ibig, lahat yan magkakasama, mga kapatid. At yan ang gusto nating ipakita sa oras na ito. Hindi natin kailangang hanapin pa na kailangang magsalita tayo ng iba't ibang wika, no? na hindi naiintindihan pa. No? Kasi sa 1 Corinthians, ito gusto kong paliwanag ito, mga kapatid. Sa 1 Corinthians kasi, mayroon din sinabi doon na speaking in tongues, but that is unknown tongue. So ibig sabihin, hindi naiintindihan ng mga tao. Yan. Kailangan, pag nagsalita ka ng speaking in tongues, kailangan mayroong translator, ipinapakita doon. Halimbawa, magsalita ka ng 2 o 3 na sunod-sunod pa ng mga lingwahe na hindi naiintindihan, dapat mayroong kaloob, mayroon tayong kapatid na mayroon ding kaloob na nagpapaliwanag kung ano yung pinagsasabi natin. Para hindi magiging cause ng confusion, mga kapatid. Kasi, ang purpose ng speaking in tongues, katulad ng sinabi natin kanina, para magkaroon tayo ng pagtanggap, maiintindihan natin kung anong kalooban ng ating Panginoon sa Kristo. At hindi tayo nagkukos ng confusion. Kaya yung paniniwala pa nila sa Gawa, mga kapatid, na yung 120, sabay-sabay daw yun na nagsasalita. Hindi yung totoo, mga kapatid. Nakahati sila sa iba't ibang lingwahe. At siguro nag-uusap ang mga ito na naririnig na nila. Naririnig nyo rin ba yung iyong lingwahe? Naririnig nyo rin ba? Kaya nagkasundo sila, mga kapatid. Kaya naiintindihan nila. Nung nagsasalita yung mga 120 dito, mga kapatid, hindi sabay-sabay, mga kapatid, Kasi sinabi sa banal na kasulatan, sa 1 Corinthians din, chapter 14, kung babasahin yan, verses 27 yata yun,
Sabi doon, kung ang mga propeta, if the prophets speak, 2 or 3, sabi doon mga kapatid, let the others judge. Ibig sabihin, makinig yung iba. Halimbawa, meron tayong 3 na kapatid na nagsasalita. Hindi pwedeng magsasalita yun ng sabay-sabay. Yung iba naman makinig habang yung isa nagsasalita. At sinabi pa dun mga kapatid na if anyone be revealed, if anything be revealed, sabi doon if anything be revealed to another that sitteth by, kung hindi ako nagkakamali mga kapatid, yung iba naman, let the others hold his peace. Ibig sabihin, makinig ka muna. Hindi pwedeng magsalita ka ng sabay-sabay. Kasi sabi doon, lahat tayo mag-prophesy ng isa-isa. Basahin ko nga yung mga kapatid, 1 Corinthians chapter 14. Maganda rin ito mga kapatid. Chapter 14. Ito. Sa 29 pala. Ayan. At ang 2 o 3 sa mga propeta ay magsipagsalita at ang mga iba'y mangagsiyasa. Yan, 30. Dapat kung may magpapahayag sa anuman sa isang nauupo ay tumahimik ang nauna, sapagkat kayong lahat ay makapanghuhulang isa-isa upang ang lahat ay mga tuto at ang lahat ay mga alam. So ibig sabihin mga kapatid, hindi pwedeng sabay-sabay katulad ng paniniwala ng ilan. Mga kapatid, nagsasalita ng sabay-sabay pero narinig daw nila yung sarili ng lingwahe. No, hindi yan totoo mga kapatid. Hindi sila sabay-sabay nagsalita. One at a time. Kaya naririnig nila yung kanilang sariling lingwahe. Maaaring mayroon sa mga Medo, sa mga Median, mga kapatid, sa mga Asia. Naririnig nila, mayroon nagpapaliwanag sa kanila, may nagpapaliwanag sa kanila, may nagpapaliwanag sa kanila upang maiintindihan nila. At dito pa mga kapatid, 1 Corinthians chapter 12, para maintindihan natin, ito yung kaloob. Kaya sabi rito sa 12:1, hindi ko ibig mga kapatid, ang sabi dito, na hindi nyo maalaman yung mga iba't ibang kaloob. Now, concerning spiritual gifts, brethren, I would not have you ignorant. Ngayon, tungkol sa mga kaloob na ayon sa Espiritu, mga kapatid, ay hindi ko ibig na hindi kayo makaalam. So dito mga kapatid, gusto ni Pablo dito mga kapatid sa Corinto, sa mga taga-Corinto, dapat maintindihan natin kung anong ibig sabihin, kung ano yung mga kaloob ng bawat isa. Isa-isahin natin mga kapatid. At binanggit dito yung gift of tongues o yung kaloob na pagsasalita ng iba't ibang wika. Dito sa sumunod na versikulo mga kapatid. Basahin natin. Ayan. Yan, sapagkat sa isa, for the one is given by the Spirit the word of wisdom, yung karunungan, mga kapatid. To another, the word of knowledge. Ito naman yung kaalaman by the same Spirit. Tuloy natin mga kapatid. Yan, to another faith by the same Spirit, yung pananampalataya sa gayon ng Espiritu. To another gifts of healing by the same Spirit. Ito naman yung pagpapagaling sa iisa ding Espiritu mga kapatid. Tuloy natin. Yan. To another, the working of miracles. Ito naman yung paggawa ng mga himala. To another, prophecy. Ito naman yung panguhula. Ito yung pangangaral, mga kapatid, ng salita ng ating Panginoon. To another, discerning of spirit. Ito yung pagkilala sa Espiritu Santo. To another, diverse kinds of tongues. Ito na yun, mga iba't ibang wika o pagsasalita ng iba't ibang wika. As sa iba ay ang pagpapaliwanag ng wika. Katulad ng sinabi ko mga kapatid, dito sa Korinto, iba ito sa gawa. Kasi sa gawa, mga kapatid, walang nagpapaliwanag. Yung Espiritu Santo mismo ang gumagawa mga kapatid upang sa ganun, yung lumalabas sa bibig ng mga 120 na napuspos ng Espiritu Santo, yung kanilang mismong lingwahe. So, hindi na kailangan ng interpreter mga kapatid. Dito sa Korinto, kung mababasa nyo mga kapatid, mayroong kailangang magpaliwanag. Kasi yung mga speaking in tongues na sinasabi dito, that is unknown tongues. Hindi na pag-uunawa ng mga nakikinig. So only you. Kaya sabi doon mga kapatid, kapag ikaw isang tao, kung walang interpreter mga kapatid, kung ang isang tao magsalita ng ibang wika, sabi to, nang hindi na iunawaan, dapat magsarili. Ibig sabihin, manalangin tayo ng sarili. Sa prayer lamang ito mga kapatid. Halimbawa, kasi meron tayong mga, halimbawa, yung ating puso mga kapatid, yung spirit natin may ibig lang.
Kuminsan tayo nanalangin mga kapatid. Kuminsan mayroon din tayo mga words na hindi naiintindihan. Tama ba mga kapatid? Kaya sa Roma 8:26 yata yon, na mayroong mga hibik na hindi maisasaysay ng pananalita. Ibig sabihin, kapag naririnig ito mga kapatid, hindi naiintindihan ng mga tao. Kaya hindi tayo pwedeng manalangin na sa harapan ng mga tao na kuminsan mayroon tayong mga language na sinasabi. Halimbawa, ibig sabihin, tayo mismo, ang Espiritu Santo, at yung spirit natin mga kapatid, nagkakaroon ng communion. Sila yung nagkakaintindihan. Ang Panginoon lamang mga kapatid, ang nakakaunawa ng lahat ng mga bagay na yan. Pero kung magsalita tayo mga kapatid ng isang lingwahe na hindi naiintindihan sa public mga kapatid, kailangan natin ng translator. Kaya yun ipinapakita dito sa Corinto chapter 12 hanggang 14 kung bababasahin ninyo. Kapag ang isang kapatid ay nagsalita ng speaking in tongues, dapat mayroong interpreter so that they can understand what you are saying. Pero kung wala, mga kapatid, yung sabi doon, wag na tayong magsalita kasi magkokos lamang yan ng confusion. Kaya dito napakarami nating halimbawa na ipinapakita dito, katulad ni Pablo sa 1 Corinthians chapter 14. Katulad daw ng musika, sabi doon, kapag yung mga musika, mga kapatid, tumutunog ng walang melodiya, nang hindi mo maiintindihan, mga kapatid, walang saysay yan. Katulad din ng isang tao na nagsasalita na hindi mo naiintindihan, magiging cause lamang ng confusion yan. So, ibig sabihin, magsalita tayo mga kapatid ng naiintindihan. Pero hindi pinagbabawal ni Pablo na magsalita tayo ng speaking in tongues. Pero dapat may interpreter. Pag wala mga kapatid, mas maganda tumahimik na lang tayo sa iglesia kasi yung speaking in unknown tongues, sabi dun sa 1 Corinthians mga kapatid, para sa sarili, para sa atin lang. No, halimbawa, punta ako sa loob mo, kuminsan meron tayong mga nababanggit mga kapatid na kuminsan hindi maisaysay ng pananalita. Kuminsan iyak na lang narinig natin mga hibik na hindi maisasaysay ng pananalita. Pero mga kapatid, hindi natin ginagamit ito, nagsasalita tayo. Kuminsan hindi na naiintindihan sa ibang tao. Kailangan maliwanag. Katulad ng halimbawa, example pa niyan mga kapatid, kapag ang mga Krisyano nagkakatipon at nagsasalita ng iba't ibang wika, sabi doon mga kapatid, at mayroong pumasok na hindi mananampalataya, ang sasabihin sa inyo mga kapatid, ang sasabihin niya, kayong mga ulong. Ibig sabihin, hindi niya naiintindihan kung ano pinagsasabi ninyo. What is the use of that mga kapatid? Kaya sabi ni Pablo, mas maganda pa na lang na magsipanghula tayo. Ibig sabihin, mangaral tayo ng salita na naiintindihan ng lahat upang sa ganun, mapapakinabangan ng lahat. Kaya ang Espiritu Santo, sabi doon sa 1 Corinthians chapter 12, verse 7, di ba? Yung Espiritu Santo mga kapatid, diba? Gumagawa para sa ganun mapapakinabangan ng lahat. Kaya ipinagkakalob ang gift na ito sa panahon na kung saan kailangan talaga. Hindi sa panahon na hindi kailangan. Kailangan mga kapatid, halimbawa, during the time of Acts, sa gawa, mga kapatid, hindi naiintindihan ng mga tao yung pinagsasabi mo, dapat, di ba, yung Espiritu Santo gumagawa para maintindihan nila. Dito naman sa Corinto, mga kapatid, kailangan mo ng interpreter para maintindihan nila kung ano yung pinagsasabi mo. Hindi tayo pwedeng magsalita ng walang kabuluhan, ng walang kahulugan, ng hindi naiintindihan. Kasi nga, para maintindihan nila lahat, mga kapatid. Kaya tulad sinabi ko nga kanina, dito sa ating 1 Corinthians chapter 12, yung pinakauli, o 14, verse 20, o 17 yata mga kapatid, yung speaking in tongues, ito ginawa ito mga kapatid, para sa mga hindi nananampalataya. Basahin nga natin mga kapatid yung pinakauli. Bago tayo magdagdag at magtanong mga kapatid. Ayan, dito sa, ito pa, 1 Corinthians chapter 12, verse 29, ako natin dito. So pinapakita lang dito mga kapatid, na talagang mayroong kaloob. Unang-una sa lahat mga kapatid, yung kaloob na yung gift of tongues. Lahat bagay mga apostol, are all prophets, or are all apostles? The answer is no, mga kapatid. Are all prophets? Lahat ba yung mga propeta? The answer is no. Are all teachers? Lahat ba yung mga guro? Hindi, mga kapatid. Are all workers of miracles? Hindi, mga kapatid. At dito sa sunod, of all the gifts of healing, mayroon bang kaloob ng pagpapagaling lahat? Ang sagot dyan mga kapatid ay definitely no. Do all speak with tongues? Lahat ba'y nagsasalita ng mga wika? Definitely no mga kapatid. Katulad sinabi natin, that is a gift. Ipinagkakalob lamang ito sa ilan mga kapatid. Depende sa panahon na kailangan. At ito pa mga kapatid, hiwala ito
Lahat ba'y nagpapaliwanag? Do all interpret? The answer is no. Kaya dito mga kapatid, makikita natin dito na yung gift of tongues, yung speaking in tongues mga kapatid, gift ito ng Espiritu Santo. But that is not the basis or that is not the evidence of being baptized with the Holy Spirit. Hindi natin sinasabi yun mga kapatid. Ang bunga ng Espiritu Santo dapat makita natin sa puso ng bawat isa. Ito yung dapat na mapasakdal sa puso ng bawat isa. Nung tayo inaring ganap mga kapatid, nandun na yung love, nandun na yung peace, nandun na lahat yun. Hindi mawawala. Pero hindi pa napapasakdal. Kaya ang sabi doon mga kapatid, kung paano inandog ninyo yung sarili sa pag-aaring ganap, ganun din, ihandog natin muli yung ating sarili sa lubusang pagpapakabaran. Mababasa natin yung mga kapatid, yung two word of grace. Basahin ko lang mga kapatid. Ito napakaganda ito. Yan. Sa Romans chapter 6, verse 19. Ito napakaganda rin ito mga kapatid. Kailangan mapasakdal ito. Yun yung kailangan nating hanapin sa panahon. Kung paano mapapasakdal yung pag-ibig na nasa atin. Kasi yun ang kailangan natin sa panahon ito. Ang sabi rito sa 19, nagsasalita ako ayon sa kaugalian ng mga tao dahil sa karupukan ng inyong laman, sapagkat kung paanong inyong inandog ang inyong sangkap na katawan na pinakaalipin sa karumihan at lalo't lalong kasamaan, gayon din ihandog ninyo ngayon ang iyong mga sangkap na pinakaalipin ng katwiran sa kabagalan. So ibig sabihin, kung paano inandog natin mga kapatid, kung tayo makasalanan, inandog natin ng ating sarili, and that is justification. That is the first work of grace. Kailangan mga kapatid, kung paano hinandog natin ang ating sarili para tayo mapatawad ng ating mga kasalanan, pinapangaral natin mayroong pang-ugat ng kasalanan sa puso natin. Kailangan maalis ito mga kapatid upang sa ganun yung bunga ng Espiritu Santo mapasakdal sa puso natin. Upang sa ganun ay yung Espiritu Santo pumasok sa puso ng bawat isa sa atin. Ito na yung sanctification sinasabi natin para sa ganun yung bunga ng Espiritu Santo na sinasabi natin sa Galatia, mapapasakdal yan mga kapatid. Yung pag-ibig, yung katuwaan, kapayapaan, sa lahat ng mga bagay. Ito na yung kailangan natin mga kapatid sa panahon ito. At yung pinakahuli mga kapatid dito sa 1 Corinthians, yung speaking in tongues, katulad ng sinabi ko kanina. Bago tayo magdagdag mga kapatid, tapusin na natin ito yung mga basis natin. Dito sa 1 Corinthians chapter 14, verse 22, wherefore tongues are for a sign, not to them that believe, but to them that believe not. But prophesying serveth not for them that believe not, but for them which believe. Kaya nga ang mga wika ay pinakatanda hindi sa mga nagsampalataya, kundi sa mga hindi nagsampalataya. Ngunit ang panghuhula ay hindi sa mga nagsampalataya, kundi sa mga nagsampalataya. Dito makikita natin mga kapatid, yung speaking in tongues. No, ito yung sa mga hindi naniniwala, hindi nananampalataya. Kaya kapag tayo nag-speak in tongues mga kapatid, naiintindihan ng mga tao para maintindihan nila yung ating pinagsasabi. Kasi halimbawa, ikaw ay isang Pilipino, pumunta ka sa lugar ng Spanish, pumunta ka sa lugar ng mga, hindi natin alam yung lingua. Ang purpose ng speaking in tongues mga kapatid, para maintindihan nila yung pinagsasabi natin. Para makilala nila so that they will know who is Christ na pinapangaral natin. They will also be saved mga kapatid. And that is the purpose ng speaking in tongues. Hindi tayo nag-i-speak in tongues sa mga kapatid. No, halimbawa, magsasalita ka ng iba't ibang wika dito sa panahon ito para masabi na nabaptize tayo ng Espiritu Santo. Mga kapatid, ang sabi doon. At pag may nakarinig na mga ibang tao na hindi natin kapanampalataya o hindi naniniwala sa ating pananampalataya, mga kapatid, sasabihin niya tayo yung mga ulo. Nasa 1 Corinthians yan, chapter 14, kung babasahin niyo, mga kapatid. Kaya mas maganda ang sabi doon, magsalita tayo ng iisa lamang wika. Magsalita tayo ng iisang awit, magsasalita tayo ng isang wika, magsalita tayo lamang. Ibig sabihin, nandoon yung pagkakaunawaan. Napakaganda noon, So, hindi sabihin, hindi kanya-kanya, mga kapatid. Kung tayo'y mangaral, ito yung sinasabi natin. Yung pangaral naman, yung prophesy, ito naman para sa mga banal ito, para sa mga Christian ito, sa mga mananampalataya, hindi sa mga hindi nagsasampalataya. Kasi hindi nila kaya mag-prophesy nang hindi sila ligtas sa kasalanan. Hindi nila naalaman yung katotohanan.
Kaya yung dalawang gift na ito mga kapatid pinapaliwanag, yung gift of tongues para sa mga hindi mananampalataya. The purpose of that is to know mga kapatid, to understand what you're saying, para maintindihan nila kung ano yung pinapangaral natin. Lalong-lalo na kapag hindi nila naiintindihan yung lingwahe natin, kailangan natin yung speaking in tongues mo. Pero yung pangangaral mga kapatid para sa mga banal ito. Ibig sabihin, kailangan mong maligtas mula sa kasalanan, kailangan mong mapabanal para tayo mangaral sa kanila upang sa ganun mga kapatid, yung pagpapala ay laging nandun. Hindi natin pinagkakatiwala ito sa mga hindi ligtas sa mga kasalanan. Yung mga ibang relihiyon na hindi ligtas mga kapatid na nangangaral mga kapatid. Yun sinasabi ng banal na kasulatan. Kailangan nating agawin sila. Kasi marami sa panahon ito na na-deceive. No? They were deceived mga kapatid. And that is the reason why we're going to preach mga kapatid the truth. Yung banal na kasulatan para makita nila, maintindihan. Katulad ng mga paniniwala na mali mga kapatid sa Biblia, dapat maintindihan nila kung ano yung talagang gusto ng ating Panginoon sa buhay po ng bawat isa. At yun napakaganda na dapat natin maalaman sa panahon ito na ang pinaka-the best mga kapatid para tayo magliwanag. Hindi na speaking in tongues. Kung paano unang panahon para maraming maligtas, they need to speak in tongues mga kapatid para maintindihan nila kung ano yung sinasalita nila, kung ano yung way of salvation mga kapatid, kung sino ang ating Panginoon Jesucristo, yung kakayahan ng ating Panginoon Jesucristo na magligtas mula sa kasalanan. Sa panahon natin ito mga kapatid, that is not the basis. Kung gusto nating maligtas ang ibang tao, hindi natin kailangan magsalita ng iba't ibang libro. Ipakita mo yung true love. Ipakita mo mga kapatid yung bunga ng Espiritu Santo kusang magliliwanag ang bawat isa. At makikita ng mga tao na nakapaligid sa iyo, ito ang tunay na Kristiyano. Kaya mga kapatid sa oras na ito, ang the best na sign na tayo ay nabaptize with the Holy Spirit, napabanal, mga kapatid sa madaling salita, makita sa atin yung pag-ibig, kapayapaan, katuwaan, pagpapahinuro. Walang Kristiyano mga kapatid na hindi kakitaan ng mga bagay na hindi maganda, kundi talagang napasakdal sa puso ng bawat isa. At kapag napasakdal yan mga kapatid sa puso ng bawat isa, 101%, lahat ng mga nakakapaligid sa atin na hindi nakakilala sa Panginoon, makikilala nila ang ating Panginoong Jesucristo sapagkat nakikita ang buhay ng ating Panginoong Jesucristo sa buhay po ng bawat isa sa atin. Mayroon po ba kayong dagdag mga kapatid, katanungan sa ating pinag-aralan about speaking in tongues? Sige po, Brother Bert. Nung panahon nila Cornelio at saka yung panahon ng mga hintel, nag-speaking in tongues sila, no? Ngayon, ang aking tanong, Opo. pwede bang mata mo ng isang mananampalataya na hindi lubusan yung pag-i-speaking in tongues? Hindi mga kapatid. Yung sa panahon natin, yung kapag tayo ay, halimbawa sa panahon natin ito mga kapatid. Pero ang tanong yung Brother Bert, yung speaking in tongues ano sa gawa. No? Yung speaking in tongues mga kapatid, ipinagkakalob lamang ito kapag sila ay talagang filled by the Holy Spirit. Nakabautismo ng Espiritu Santo. Kapag Okay. hindi mga kapatid, never na magkaroon sila ng ganitong gift. So ito pinagkakalob lamang ito ng Espiritu Santo kapag sila ay napuspos ng Espiritu Santo. Continuation, Yun, mga kapatid. Brad. Sige po. Maari bang mata mo ng isang mananampalataya yung fruit of the Spirit na speaking in tongues without walang nangaral sa kanila? Never po. What I Kapatid, mean, kasi ang teka, liwanagan ko. Hindi nila narinig na ipinangaral yung baptism of the Holy Spirit at bunga ng Espiritu Santo yung pag-i-speaking in tongues. Pwede ba nilang mata mo yun na walang nangaral o walang nagpaalam? kapag sinasabi ng banal na kasulatan, mga kapatid, yung faith, yung listening,
That is the first step, mga kapatid. No? Diyan nagsisimula yung pananampalataya. Kung walang nangaral sa kanila, mga kapatid, paano nila malalaman ang Kaya katotohanan? Oo, yung sa gawa, mga kapatid, ano kung mapapansin niyo, katulad halimbawa sa sambahayan Cornelius, nagsalita si Pedro, nangaral si Pedro bago sila nabautismohan. Nagsasalita pa nga lang si Pedro, mga kapatid, tinanggap na nila ang salita ng Panginoon eh. Sinampalatayanan na nila, kaya sila ay na-filled ng Espiritu Santo. Yung kay sa Samaria, mga kapatid, kay Felipe. Nangaral si Felipe, nalaman nila ang katotohanan, pero hindi pa sila nabautismo ng Espiritu Santo. Kailangan may magpatong ng kamay sa nila. Kaya nga pumunta, isinugod nila si Pedro at saka si Juan para patungan sila ng kamay. Nung sila'y napatungan, mga kapatid, they received the Holy Spirit, mga kapatid. Di ba? Nabaptize sila ng Espiritu Santo. Pero hindi pinakita doon na nagsalita sila. They spoke in tongues, mga kapatid. Hindi yun yung, hindi pinakita doon. Sa panahon naman natin ito, mga kapatid, yung speaking in tongues, mga kapatid, hindi na natin ito makikita. Katulad ng sinabi ko, napakarami ng translator ngayon, AI translator, mga kapatid. Mayroon tayong Google Translator. Hindi na kailangan. Bumili na lang yung mga ibang mga kapatid, bumibili ng ganun eh. Kahit sa YouTube, di ba, pag mayroon tayo na naririnig na iba't ibang lingwahe, mayroon na sa labas, mayroon ng mga nagpop-up up doon, di ba? Nagpop-up out ng mga message na mababasa natin in English. Minsan pa nga, mga kapatid eh. Di ba? Sa panahong ito, mga kapatid, yung gift of tongues, hindi na natin ito kailangan. Ang kailangan natin ngayon, pagtibayin natin yung gift of the yung fruit of the spirit, mga kapatid, yung love. Yun yung pinakauna sa lahat, mga kapatid. Kapag mayroon tayo nito, 101%, mga kapatid, kasi katulad sinabi ko kanina, what is the purpose of speaking in tongues? Bakit nag-i-speak in tongues yung mga Christian before? Para maintindihan ng mga tao na hindi pa nakakilala sa ating Panginoon, lalong-lalo na sa mga hindi nakakaunawa ng kanilang lingwahe kasi hindi naman sila pare-parehas ng language, mga kapatid, during the time. Kaya kailangan ng speaking in tongues para maintindihan nila, tanggapin nila, maunawaan nila ang ating Panginoon. Ngayon, mga kapatid, sa panahon ito, hindi na natin kailangan mag-speak in tongues para yung mga ibang tao maniwala sa atin. Hindi katulad ng paniniwala ng iba. The only evidence of being baptized with the Holy Spirit, you need to speak in tongues. Kaya yung mga ibang tao, namamangha sila. Nadadaya sila, mga kapatid. Pero sa panahong ito, mga kapatid, ipakita natin yung bunga ng Espiritu Santo. Pag-ibig, kapayapaan, kagalakan, katuwaan, pagpapinuhod. Kapag nakita yan ng mga tao nakapaligid sa atin na hindi pa nakakilala sa ating Panginoon Kristo, sasabihin nila, ito ang tunay na Christian. Kaya, mga kapatid, sa panahon ito, yun ang pag-usahin. Kaya ang sabi natin lagi, kailangang ihandog natin yung ating yung ating sarili sa lubusang pagpapakaparan. Katulad ng binasa ko niya sa Romans chapter 6 verse 9. Kung paano inandog ninyo yung inyong sarili sa mga kasalanan, sa karumihan, that is just justification style. Kailangan din ninyong ihandog ang inyong sarili sa lubusang pagpapakabanal para malubos, mga kapatid, yung pag-ibig na ito na nasa atin. Sa initial sanctification, mga kapatid, sa justification state, mayroon na ito. Mayroon ng pag-ibig sa puso ng bawat isa, pero hindi pa sakdal. Hindi pa siya lubusang buo, mga kapatid. Kaya gusto ng ating Panginoon, ihandog natin ang ating sarili para malubos ito. Mapasakdal yung pag-ibig na nasa atin. At kapag napasakdal yan, mga kapatid, ang sabi ng banal na kasulatan, walang makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ng ating Panginoong Jesucristo. Kahit ang kahirapan, kahit na anumang hirap, mga kapatid, kahit na anumang gawin sa atin, buo yung ating pananampalataya. Amen po. Meron pa po kayo dagdag, mga kapatid? O tanong po? O yun, Brad, Sige po. yung kay Brother Berto, kasi nga doon sa Cornelius, na bakit kailangang mangaral pa si Pedro nga, Pedro doon sa sambahayan ni Cornelius na isang centurion yun, Gentil. Italiano, Opo. di ba? Tapos Isang gentil po, opo. hindi siguro nila alabang patungkol sa ang pananampalataya sa ating Panginoong Jesucristo, kaya sinugo siya doon, kasi nakita ang anghel ang Opo. bagamat si Cornelius ay talagang, sabi nga doon, siya ay isang deboto na bagamat hindi siya Kristiyano,
Ngayon na nung nandun na nga, yun nga yung kung titingnan mo sa mga gawayan yung kung bakit dumating yung Espiritu Santo sa kanila, bumaba, di ba? Opo. Sila yung nagsalita ng ba't ibang wika. At yun nga, nakita nga, sa atin panahon natin ngayon, sabi meron tayong sanctification, yung second work of grace, na parang nasa second work of grace. Pero sa atin, yung natutunan natin second work of grace, yung sanctification, yun nga, yung baptism of the Holy Spirit, na yung puso ng isang tao, ayun nga, yung sa pamagitan ng baptism of the Holy Spirit, na nililinis yung puso sa lahat ng, naalis lahat yung ugat, ugat ng kasalanan. At yun nga, yung ang lalabas yung mga bunga, yung fruits of the Holy Spirit. Yun ang, di ba, yun ang natutunan natin, Opo. Ngayon, kung pupuntahan mo naman doon sa mga gawa 19, si Pablo naman, may natagpuan siyang 12 na sabi Mga doon. taga-Ephesian yun mga kapatid, mga Efeso o taga-Ephesian yun. 12, 12 Chapter sila, 9. 12. Opo. Na sila nabautismuhan sa baptismo ni Juan. Opo. Ngayon, bakit Pero kailangang ngayon, niribaptize sila di ba, niribaptize sila ni Pablo sa pangalan natin Panginoong Jesucristo. At bumaba rin yung Espiritu Santo sa kanila. Sila ay nagsalita, tapos prophesying pa sila. Yung ba sa atin ngayon, wala na ito. sa panahon sa taga-Ephesian ito mga kapatid, si Pablo naman yung nangaral doon. Kasi nung nangaral si Pablo sa kanila mga kapatid, hindi pa nila natanggap binautismo sila. Kasi hindi nila naiintindihan mga kapatid Nung tinanong sila ni Pedro, ni Pablo, sabi niya, sa kanino kayo nabautismohan? Sa bautismo ni Juan. Di nila naiintindihan mga kapatid. Kaya sila ay binautismohan sa pangalan ng ating Panginoon Jesucristo. Tulad ng sinabi na pinag-aralan natin, kapag sinabi natin baptism of Jesus Christ, mga kapatid, kasama na doon yung baptism of the Holy Spirit, baptism of, di ba, nandun na lahat yun, yung tatlo na persona na pinag-aralan natin. At doon sila na bautismohan. Naintindihan nila nung pinangaral ni Pablo, lubusan ng pangangaral mga kapatid. Ibig sabihin, naunawaan nila. At nung naunawaan nila, doon lamang nila naintindihan mga kapatid. At sila ay napuspos ng Espiritu Santo at nagsilita rin sila mga kapatid ng iba't ibang wika. At may katapangan ang sabi doon mga kapatid, kung sa chapter 19 kung babasahin ninyo. At sinabi doon mga kapatid, nagtagal yung kanilang pagsasalitang ito na may katapangan at nagsasalita sila ng iba't ibang wika sa loob ng 3 buwan. 3 months yun mga kapatid. Siguro sa loob ng 3 buwan na yun, mayroong kailangang makarinig ng katotohanan. At sa loob ng 3 buwan mga kapatid na ipangaral siguro din nila. Narinig ng mga ibang tao because of speaking tongues. Yung mga tao na hindi nakakaintindi ng kanilang lingwahe. At mga kapatid, tandaan natin, yung speaking in tongues, katulad ng sinabi ko kanina, ipinagkakalob ito kapag mayroong tao na hindi nakakaunawa ng lingwahe natin. Yung Espiritu Santo ang kumikilos mga kapatid. Siya magsasalita sa iyong bibig para sa ganun yung mga nakikinig, maririnig nila yung sarili nilang lingwahe. Ibig sabihin, even though you're not learning that language, you know how to speak that. Pero hindi mo naiintindihan siguro kung ano pinagsasabi mo. Ang Espiritu Santo nagsasalita, pero naiintindihan nakikinig sa iyo yung mga bagay na pinagsasabi. Yun napakaganda mga kapatid. Yung Brad, ang gusto nangyayari ko sa lang dagdag doon, yung bang bautismo nila na bautismo na kay Juan ay kulang. Na Mga bakit? kapatid, kapag yung baptism of the Holy Spirit, mga kapatid, katulad sa panahon natin ito, kapag hindi mo naiintindihan kung anong inilalapit mo sa Panginoon, never mong matatanggap ito, mga kapatid. Halimbawa, marami kasing lumalapit sa pagpapakabanal. Hindi nila naiintindihan kung ano yung inilalapit nila, mga kapatid. Ganon din sa panahon ito, although napangaralan na sila, no? Nabautismohan sila, pero hindi nila alam na sila yung baptism na yun, mga kapatid,
ay baptism of sa pangalan ng ating Panginoon Jesucristo, ibig sabihin mga kapatid, kulang yung kanilang kaalaman pa. Kaya sabi doon, sa kanino kayo binautismohan? Sa bautismo ni Juan. Kasi si Juan siguro mga kapatid, yung nagbautismo sa kanila, hindi nila naiintindihan. Lack of knowledge mga kapatid. Tandaan natin, kapag kulang ang katulad ng sinabi ko kanina mga kapatid, sa pakikinig nagsisimula ang pananampalataya. At yung knowledge natin mga kapatid about the Word of God, ito yung nagbibigay sa atin mga kapatid ng pag-unlad espiritual. Sa 1 Peter, mababasa niyo mga kapatid, di ba? Sa kaalaman, tapos doon sa kaalaman, ano ba yung pagpipigil, at sa pagpipigil, di ba? At ang pinakadulo nun mga kapatid, di ba, yung kabanalan, di ba? 1 Peter yun mga kapatid, di ba, nag-grow. Ibig sabihin mga kapatid, kung wala tayong sapat na kaalaman, kung hindi natin alam yung inilalapit natin, kung hindi natin alam yung sinasampalatayanan natin, paano tayo mag-grow spiritual? Ganon din mga kapatid sa panahon na yan. Siguro Brother hindi pa Randy, nila naiintindihan. Sige po, brother, Sister Amela. gusto ko lang anuhin yung baptism of the water and Yun lang po. baptism of the Holy Ghost. Kasi parang yung tanong ni Kuya di ba, sa kanino kayo binautismuhan sa bautismo ni Juan? Yung Wow, opo. baptism of water is immersion of the water. Pag tumanggap ka sa Panginoon, kailangan mong ganapin yung ordinansa ng bautismo. At ito namang ipinapangaral na baptism of the Holy Ghost. Yan yung kapuspusan ng Espiritu, na na-receive ng mga mga nasa upper room na nandoon na mga na 120. Yun po yung na-receive nila. Ngayon, itong kinokonak ni Kuya kanina kay Cornelio, si Cornelio ay masipag na sa kabanalan matatakotin na sa Panginoon. Ibig sabihin, tinanggap na niya ang Panginoon pero hindi pa niya alam yung baptism of the Holy Ghost. Ang baptism of the Holy Ghost is immersion of kung ang bautismo ni Juan ay immersion of the water, ano naman itong baptism of the Holy Ghost? Immersion of the fire. Ibig sabihin, immersion of the fire, yan ay yung sinasabi na nangyayari sa pamamagitan ng consecration, paghahandog na lubusan sa Panginoon, nihandog mo yung buhay mo sa pangalawang gawain ng biyaya. The Holy Ghost will sanctify, siya yung naglilinis sa lahat ng ugat ng kasalanan through the blood of Jesus Christ. Yan lang po. Kaya Amen po. yung pong inaano dito na baptism na Holy Ghost power, yung bautismo ng Holy Ghost, iyan is yung kapuspusan ng Espiritu Santo para lalo silang magamit ng ating Panginoon. Amen po. Amen po, mga kapatid. Ito pa, basahin ko, brother. Sige po, brother Dean. Yung panglimang question Ano siya? dun sa consideration natin, sabi niya, can demons give people power to speak in tongues? Ayan, Yung napakagandang tanong yan baptismo mga kapatid. Sino po gusto po bang sumagot sa number 5? Yung bang diablo, demonyo mga kapatid? Pwede ba siya magkaloob ng speaking tongues mga kapatid? Wala po. Pwede na pong sumagot po. Sige po, Pwede Sir po. Mela. Gibberish. Gibberish. Ayan. Pwedeng maglagay ang devil kasi sa mga sekta, kala nila puspos ng Espiritu Santo dahil sila'y nanginginig, di ba? Sila ay natutumba, nagsasalita ng yun yung tinatawag na akala nila speaking in tongues, na hindi yun kaloob ng Espiritu Santo, kundi kaloob ng kalaban po yun. Yung gibberish po kasi is unknown language, nonsense, kung tingnan natin ang meaning ng gibberish. Walang hindi naiintindihan. Kaya ang binibigay po ng diablo ay nonsense na
Yun po yung nangyayari sa kanila na akala nila dahilan sa pamamagitan ng pagsasalita nila ng gano'n is napuspos na sila ng Espiritu Santo. Espiritu. And then, paano sila napuspos? Pag-uwi nila nagsasalita din sila ng mura, ng kasinungalingan, gumagawa pa rin ng kasalanan. How come na sila po ay napuspos ng Holy Spirit and yet gumagawa naman ng kasalanan? Amen. Yun po. Sa karagdagan po sa sinabi po ni Sir Arnel, mga kapatid, yung diablo, yung demonyo, mga kapatid, wala po siyang kaya niyang pikihin, mga kapatid. Pag sinabi natin gift of tongues, only the Holy Spirit lang po ang pwede magkaloob po niyan. Wala pong kakayanan ang diablo, mga kapatid, na magbigay po niyan. Katulad sinabi ni Sir Arnel, pwedeng pikihin po ito. Kaya niya mag-imitate. Katulad sa amin, nagkukunwaring parang anghel ng kaliwanagan, no? Pero when it comes about the true gift of the Spirit, mga kapatid, yung gift of tongues, never na ang diablo may kakayanan po na magkaloob niyan. Pwede pikihin, katulad ng mga sinasabi, hindi naiintindihan. Mga kapatid, walang work of the Holy Spirit. At isa pa, mga kapatid, no, gusto ko lang liwanagin po para po bago tayo magtapos po yung tanong po ni brother pang kanina. Yung sa Gawa 90 kasi, binasa ko ulit, mga kapatid. Yung una pala na ipinangaral sa kanila, yung pagsisisi lang, bautismo ng pagsisisi. Justification state lang, mga kapatid. Yung sinabi natin kanina, na alam naman natin yung 2 words of grace. Hindi nila narinig pa yung aral tungkol sa bautismo ng Espiritu Santo. Sa ibig sabihin, yung pagpapakabanal. Kaya hindi pa nila siguro inandog yung kanilang sarili. Pero nung ipinangaral ito ni Pablo sa kanila, naintindihan nila, mga kapatid, at sila'y binautismuhan sa pangalan ng Panginoong Kristo. Ibig sabihin, yung baptism of the Holy Spirit. Kaya tinanggap nila, during that time, mga kapatid, natanggap nila yung Espiritu Santo. At nagsalita rin sila, mga kapatid, ng wika at ng may katapangan. Kaya sa panahon ito, mga kapatid, dapat maliwanag na sa atin yung second work of grace. Ibig sabihin, ihandog natin yung ating lubusang sarili sa Panginoon para lubusang mapasakdan yung pag-ibig po na nasa atin. Para lalo tayong magliwanag, lalo tayong mag-ilaw sa mga kapatid natin sa kapatid natin sa laman, mga kaibigan natin na hindi pa nakakilala sa ating pa. Amen po, mga kapatid. At kung wala na po bang tanong bago po tayo magtapos po sa ating pag-aaral? Amen po. Salamat po sa ating Panginoon, mga kapatid, sa ating pinag-aralan. At sana ito po ay naunawaan po ng bawat isa at maibigay natin. Maihandog natin yung ating sarili sa ating Panginoon upang mapasakdan yung pag-ibig po na nasa atin at yung Espiritu Santo, mga kapatid, pumasok po sa puso ng bawat isa sa atin. Ang dahilan, mga kapatid, kaya kailangan nating ihandog yung ating sarili, hindi lamang po para sa ating sariling kaliligtas, kundi para na rin po sa ikaliligtas ng ating mga mahal sa buhay, mga kaibigan po na hindi pa po nakakilala sa ating Panginoon. Purihin po ang ating Panginoon, mga kapatid, sa umagang ito sa pagpapala na pinagkaloob ng aralin natin sa mga. Amen po, mga. Amen.